Isinusulong ngayon sa Senado ang isang panukalang batas na nagnanais gamitin ang blockchain system para sa buong proseso ng paglalaan at paggastos ng pambansang pondo. Ito ang nilalaman ng panukalang batas na Philippine National Budget Blockchain Act, kung saan isa sa publiko ang lahat ng impormasyon tungkol sa kung paano at saan ginagamit ang pondo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa gitna ito ng mga anomalyang nadidiskubre ngayon sa pamahalaan patungkol sa mga pinondohang proyekto, ngunit hindi naman ginagawa o tinatapos. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, base sa kanyang karanasan sa mga ganitong investigasyon, takot sa transparency ang mga nakakausap nilang umano'y tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto, mas mahihirapang gumawa ng korupsyon kung ito ang gagamiting sistema sa pamahalaan. Because it is shared by everyone, no one person can change it. That's the beauty of blockchain. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. Pag nailagay nyo na po yan sa blockchain, kung hindi ka man mahuli ngayon, eventually mahuhuli ka rin. Kasi kung may ginawa kang kalokohan, nandyan na yan. Hindi niyan pwedeng burahin. Yan po ang tinatawag na immutability. Utilizing the blockchain technology will not eliminate corruption, but it will definitely make it harder given the transparency and immutability it provides. Mahirap gumawa ng kalokohan kapag nakikita ng lahat.